Matapos ang diborsyo, dinala ko ang aking mga magulang na paralisado sa isang liblib na bayan sa Northern Europe. Pinalitan ko ang aking telepono, tirahan at tuluyang pinutol ang lahat ng koneksyon sa aking dating buhay. Akala nilang lahat ay nagtampo lang ako at nawala at babalik din ako para magmakaawa. Pero sa loob ng 3 taon, wala silang natanggap na balita mula sa akin. Hanggang sa isang gabi, habang nagtitinda ako ng isda sa night market, nakilala ako ng isang dating kaibigan. Tinanong niya kung saan ako nagpunta sa loob ng mga taong iyon at kung kailan ko balak patawarin si Caleb. Si Caleb ang aking dating asawa. Sa 8 taon ng aming kasal, labis siyang nahumaling sa isang bagong sikat na artista, ang tinaguriang huling malinis na bituin ng entertainment industry. Labis niya itong pinasaya, ibinibigay ang lahat ng gusto nito. Alam ng buong alta sosyal sa Beijing na ang kanaryo ni Caleb ay hindi dapat galawin. Ngunit hindi ko ito pinansin at iginiit na ilantad ang 2 partido. Unang beses, itinulak ko siya sa swimming pool sa harap ng maraming tao. Para suyuin siya, binaliwala ni Caleb ang bilyong halagang kontrata at dinala siya sa Iceland para makita ang Northern Lights. 2 beses, pinawalang bisa ko ang kanyang endorsement contract. Matapos malaman ito, ikinulong ako ni Caleb sa bodega ng alak sa loob ng 4 na buwan. Pinipilit akong humingi ng tawad. 3 beses, hindi ko na kinaya, kaya palihim kong binala si Stella patakas sa Pilipinas. Kinagabihan, ginulpi ni Caleb ang aking baka magulang. Binuhusan sila ng gasolina para lang pilitin akong sabihin kung saan nagtatago si Stella. Nanginginig ako. Namumula ang mga mata habang tinatanong siya. Caleb, kung hindi ko sasabihin, papatayin mo ba talaga sila? Tumingin siya sa akin. Ang mga mata ay malamig at walang damdamin. Gusto mong subukan? Hindi ako naglakas loob na subukan. Sa luha, nauutal akong binanggit ang address sa Bohol Island, ang bahay sa hilaga ng San Juan Church. Matapos sabuhin, sininyasan niya ang kanyang mga tauhan para konfirmahin. Habang hinintay ang konfirmasyon, kinuha niya ang kanyang jacket at lumabas. Lumapit ako. Mahigpit na hinawakan ang kanyang binti at sumigaw ng desperado. Nasaan ang mga magulang ko? Sabi mo pakakawalan mo sila kapag sinabi ko. Hindi siya lumingon. Sa bodega sa hilaga ng siyudad, ikaw mismo ang maghanap. Tulad ng balew, pinaharurot ko ang aking sasakyang papunta doon. Nang makita ko sila, malaki na ang apoy sa bodega. Nakatali ang aking mga magulang sa isang lalagyang nagawa sa bakal. Napakalaki ng apoy, hindi ako makalapit. Umiiyak ako ng hysterikal. Ang aking mga magulang ay nagsumikap na itulak ako palayo. Sa sandaling bumagsak ako sa likod, buwagsak ang nasusunog na beam. Tatay! Nanay! Isang malakas na pagsabog ang umalinggawaw. Bumagsak ako sa lupa at ang tanging nakita ko ay matingkad na pula. Nang muli akong magising, nasa ospital na ako. Malubha ang mga sugat ng aking mga magulang, ngunit maswerte silang nakaligtas. Yumakap ako sa kanila at humikbi. Sorry po, kasalanan ko po lahat. Nagmahal po ako ng maling tao kaya nadamay po kayo. Marahang hinaplos ni Nanay Celia ang aking buhok. Mahina ang boses. Anak, hindi mo kasalanan. Ang mahalaga ay umalis tayo. Umiiling ako. Hindi niya ako pakakawalan. Sa totoo lang, mula nang malaman ko ang tungkol kay Stella, gusto ko nang mag-divorce. Ngunit sa tuwing binabanggit ko ito, pinipunit ni Caleb ang mga papel ng divorsyo. Sinabi niya sa akin na panandalian lang ang pagkahumaling niya kay Stella at babalik din siya kapag nagsawa na. Sinabi rin niya na ako lang ang mahal niya at hinding-hindi niya ako pakakawalan. Hinawakan ni Tatay Ben ang aking kamay. Elena, may isang bagay ka pang hindi alam. Siguro nakalimutan na rin ni Caleb. Noong araw bago ka ikasal sa kanya, pinapirmahan namin siya ng kasunduan sa divorsyo. Kung sakaling ipagkanulukan niya, agad itong magiging epektibo at maaari kang direktang mag-divorce. Maglalaho ng tuluyan ang buong pamilya natin. Nagulat ako at walang tigil ang pagtulo ng aking mga luha. Kung gayon, ang aking mga magulang ay matagal nang nag-iwan ng daan para sa akin. Kinabukasan, 2 bagay lang ang ginawa ko. Una, dinala ko ang kasunduan sa diborsyo sa isang abogado kasama ang aking mga magulang. Kinumpirma ng abogado ang legalidad ng dokumento. Agad na naging epektibo ang diborsyo. Ikalawa, inasikaso ko ang pagpapawalang bisa ng household registration ng buong pamilya.
Sinabi ng staff na aabutin ito ng 5 araw. Pagkatapos makipag-usap sa aking mga magulang, nagpa siya akong pansamantalang bumalik sa bahay ni Caleb. Sa loob ng 5 araw na iyon, kailangan kong magpatuloy sa pagganap bilang ginang Ledesma para hindi siya maghinala. Pagbalik sa mansyon, sinimulan kong burahin ang lahat ng bakas ng aking presensya sa bahay. Sa kwarto ay merong 520 rose models na personal niyang ginawa. Ang mga alahas na hinanap niya sa buong mundo para sa akin. Pati na rin ang heart-connecting charm na niluhuran niya sa 900 at 99 na hagdan para ipanalangin na hinding-hindi kami maghihimanay. Bawat isa ay patunay ng kanyang pagmamahal sa akin. Ngunit ngayon, mapait na panunuya na lang ang natira. Pinadala ko ang mga katulong para magdala ng palayok ng uling at isa-isa kong inihagis sa apoy ang mga regalo niya. Sinakmal ng apoy ang mga alaala at sinunog pati ang huling bahagi ng aking pagmamahal sa kanya. Kinabukasan, ginupit ko ang bawat tanim ng violet na personal niyang itinanim sa buong bakuran. Sa 3 araw, umakyat ako sa isang bundok kung saan kami nagpakasal. Hinanap ang puno kung saan nakasabit ang aming heart-connecting lock. Tinanggal ito at inihagis sa dagat. Tumalikod ako at umalis. Hindi na lumingon. Kinagabihan, dinala ng sekretaryo ni Caleb ang isang evening gown. Sinabing may charity auction siya kinagabihan at kailangan ng kasama. Pagdating ko, nakita ko si Stella na nakatayo sa tabi niya sa labas pa lang. Tiningnan ko siya. Dinala mo na siya. Bakit mo pa ako tinawag? Kalmado siyang sumagot. Nagseselos ka na naman? Gusto ni Stella na makaranas, kaya dinala ko siya. Umayos ka. Nanlamig ako. Hindi niya kailanman pinansin kung gaano ako tinuro-turo ng ibang tao. Matapos sabihin niyon, dinala niya si Stella sa malaking bulwagan. Nagsimulang magbulungan ng mga tao sa paligid. Ang mag-asawang Ledesma ay talagang nagmamahalan. Perfect match. Nagkakamali ka. Ang nasa likod ang ginang Ledesma. Ang isang iyon ay kanaryo lang. Nahihiya akong tiningnan ng isa at mahinang sinabi. Pero masyadang spoiled ni Sir Caleb ang babaeng iyon. Binilhan pa ng bagong koleksyon. Samantalang ang ginang ay lumang stock ang suot. Hindi nakakapagtaka kung bakit nagkakamali ang mga tao. Mahigpit kong kinuyong mga aking kamay. Ang mga kuko ay bumaon sa aking balat. Hayos lang. Kailangan ko lang tiisin ng 2 pang araw at tuluyan ko nang iiwan si Caleb. Nang magsimula ang auction, ilang beses ako nagtaas ng placard. Ngunit sa tuwing nag-aalok ako, sinasadya ni Stella na dagdagan ng 1 piso para pilitin ako. Umalingaw-ngaw ang mga tawanan sa paligid. Ang legal na asawa ay dinomina ng kabit. Nakakakita nga ako ng mga bagay-bagay sa buhay. Walang ekspresyon ng aking mukha. Itinaas ko ang aking kamay. Nag-aalok ng presyong hindi maabot ng kalaban. Namutla si Stella at yumakap kay Caleb. Caleb, gusto ko talaga ito. Sumimangot siya at humarap sa akin. Elena, ipamigay mo na kay Stella. Bakit ko ipamimigay? May karapatan akong mag-alay lang anumang presyo dahil ako ang iyong legal na asawa at may karapatan ako sa ating pinagsamahang ari-arian. Tiningnan ko si Stella at malamig na ngumiti. At siya, gaano man karami ang ibigay mo sa kanya, hinding-hindi siya makakapantay sa akin. Agad na namula si Stella sa galit. Tumayo at itinuro ako. Ikaw! Pagkatapos, bigla siyang yumakap sa mukha at umiyak. Oo, ikaw ang ginang Ledesma. At ako ay isang hamak na kanaryo na hindi maaaring lumantad. Hindi ko alam ang aking lugar. Caleb, itigil na natin ito. Matapos sabihin iyon, tumakbo siya palabas. Dumilim ang mukha ni Caleb. Agad niyang hinawakan ng mahigpit ang aking pulso. Napakalakas na parang gustong durugin ang aking buto. Sinabi ko na kapag nagsawa ako, babalik ako. Kailangan mo ba talagang pilitin siyang umalis? Kalmado akong sumagot. Ang pag-alis niya o hindi ay walang kinalaman sa akin. Malamig ang kanyang tingin. Malakas niya akong itinulak palayo at sumugod palabas para habulin siya. Tahimik akong nakatayo. Nakatuon sa akin ang lahat ng kakaibang tingin sa paligid. Maagang kinabukasan, bala ko sanang matulog nang magising ako dahil sa isang balita sa aking telepono. Shock! 99 pribadong video ng ginang Ledesma ng pamilya Ledesma, isa sa publiko sa auction. Parang nanigas ang dugo sa aking mga ugat. Ang mga video na iyon ay si Caleb lang ang nagmamayari.
Pinilit kong huwag manginig ang aking kamay at tinawagan siya. Ikaw ang may gawa ng auction na iyon, di ba? Malamig na tumawa si Caleb. Hindi ba't gustong-gusto mo ang magtaas ng presyo ng walang limitasyon? Kung ayaw mang kumalat ang mga video na iyon online, ang kanyang boses ay masama. Isa-isahin mo. Sige, taasan mo ng sapat. Sa kabilang linya, malambing na boses ni Stella ang narinig. Caleb, si Elena ba iyan? Hayaan mo na lang ako. Hindi ako karapat-dapat sa'yo. Huwag kang magsalita ng ganyan. Agad na lumambot ang kanyang boses at narinig ang malinaw na tunog ng paghalik. Ipinaghigante na kita, bakit ka patatakas? Pagkatapos ay naputol ang tawag. Nanlamig ako at nagmadali akong pumunta sa auction house. Pagbukas ko ng pinto, bumungad sa akin ng isang malaking screen na nagpapalabas ng aking pribadong video. Isang eksena kung saan naliligo ako. Ang aking hubad na likod ay basa. Noong panahong iyon, inakit niya ako. Sinabing para may mapanood ako kapag namimiss kita. Mayroon ding mga larawan ko na hubot-hubad sa kama, puno ng marka ng halik. Noon, sinabi niya na ito ay patunay ng pag-ibig. Ang buong bulwagan ng mga lalaki ay tumitingin sa akin ng may bastos na tingin. Ang mga salita nila ay nakakasuklam. Hindi ko akalain na ang ginang Ledesma ay ganito pala ka-wild. Talagang napaka-generous ni Sir Caleb. Pati mga video na ganito ay ibinabahagi niya. Naalala ko ang matinding pagmamaari ni Caleb noon. Konting bukaka lang ng aking kwelyo, hindi na siya natutuwa. Pagkatapos ay hihilahin ako sa isang pribadong lugar. Pipilitin akong ulitin ang pangungusap. Si Elena ay kay Caleb, bago siya kumalma. At ngayon, para lang ipagtanggol si Stella, personal niyang ibinenta ang aking pagiging pribado sa mga lalaking iyon para sa kanilang libangan. Isa-isa kong itinaas ang placard para bilhin muli ang mga video. Sa bawat pagtaas ko ng placard, isang bahagi ng aking puso ang namamatay. Nang dumating sa huli, ang pagmamahal ko sa kanya ay tuluyan ng nanigas. Pagkaalis ko ng auction house, agad na tumawag si Caleb. Kumusta? Nasiyahan ka na ba sa pagtaas ng presyo? Mahigpit kong hawak ang telepono. Namumutla ang aking mga kamay. Caleb, hindi ka ba natatakot na makipag-divorce ako sa'yo? Tumawa siya na parang nilalambin ang isang batang walang muwang. Kung walang pirma ko, sa tingin mo makaka-divorce ka? Hindi ako sumagot. Tama nga, nakalimutan na niya ang kasunduan na iyon. Pagkaraan ng ilang sandali, lumambot ang kanyang boses. Ito ay isang leksyon lang. Kung hindi mo nagigalawin si Stella sa hinaharap, babalik ako sa pamilya. Nandidiri ako, agad kong pinutol ang tawag at nagpatuloy sa pag-asikaso ng pagpapawalang bisa ng household registration. Kapag napirmahan na lang at matapos ang proseso bukas, aalisin ko ang aking mga magulang dito magpakailanman. Pagkatapos, kahit baliktarin pa niya ang lupa at langit, hindi niya na ako mahahanap. Ngunit hindi ko inakala na hindi pa rin bibitaw si Stella. Ayon sa kanya, gusto niyang tuluyang mawala ako sa puso ni Caleb. Kaya kinagabihan, sinunog niya ang kanyang sariling bahay. Agad na sumugot si Caleb. Matapang na nilusob ang nagliliyap na apoy at binuhat siya palabas. Namutla ang mukha ni Stella. Mahina siyang tumingala. Ang kanyang mga mata ay nagniningning na parang iiyak. Ginagamit niya ang kanyang napasong kamay para kumapit kay Caleb. Caleb, aksidente ko lang po nabuhos ang kandilang kakasindi lang. Hindi po siya napunta rito. Huwag na huwag po siyang sisihin. Matapos sabihin iyon, nahimatay siya. Isang pangungusap lang iyon ang nagpatunay na ako na nagkataong nasa malapit noon para sa proseso ng pagpapawalang bisa ng household registration ang naging salarin. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na dalhin ako sa ospital. Bawat salita niya ay parang punyal na tumagos sa aking puso. Lahat ay dahil sa iyo kaya napaso si Stella. Kaya kailangan mong hiwain ang malambot na balat sa loob ng iyong hita para itanim sa kanya. Pagkatapos, hindi niya pinansin ang aking pagtutol. Inutusan niya ang mga security guard na hilahin ako sa operating room. Sa kanyang pribadong hospital, malamig niyang sinabi sa doktor, huwag lagyan ng anesthesia para hindi maapektuhan ang bisa ng pagtatanim ng balat. Sa sandaling hiwain ng aking balat, ang mga luha na pilit kong pinigilan sa loob ng mahabang panahon ay tuluyan ng bumuhos. Kumikislap sa kanyang mga mata ang napakaliit na bahid ng pag-aawa.
ngunit mabilis niya itong pinigilan. Ang kamay na muntik nang umabot para punasan ang aking luha ay bawiin niya. Malamig siyang nagsabi, "Ito ang utang mo kay Stella. Ano ang karapatan mong umiyak?" Matapos ang operasyon, inutusan niya ang lahat ng doktor na alagaan si Stella. At sinabi niya na siya mismo ang mag-aalaga sa akin. Tinalikuran ko siya. Matigas ang ulo na hindi titingin sa kanya. Buntong hininga siya. "Bakit ba ang tigas ng ulo mo? Ilang taon na, hindi ka pa rin natututo sumunod. Sinabi ko na, kami ni Stella ay panandalian lang. Ikaw pa rin ang pinakamamahal ko. Bakit kailangan mo pa siyang saktan? Kapag gumaling si Stella, puntahan mo siya at humingi ka ng tawad. Tapos na ang lahat. Hindi na kita sisisihin." Nagsisimula pa lang akong magsalita nang mabilis na pumasok ang doktor. "Sir Caleb, may problema. Si Stella ay may matinding pagtanggi sa transplant, labis na pagdurugo at kailangan ng emergency blood transfusion. Kumuha kayo ng dugo mula sa kanya." Agad akong hinila ni Caleb mula sa kama at itinulak sa pangunahing doktor. Inalalayan ako ng doktor. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalinlangan. "Sir Caleb, hindi po tugma ang blood type ng ginang at kulang pa po siya sa dugo at kakatapos lang ng operasyon. Kung pipilitin pong kumuha ng dugo ay maaring magdulot ng sepsis na delikado sa kanyang buhay." Nag-alinlangan si Caleb ng kaunti, ngunit nang marinig ang masakit na sigaw mula sa katabing silid ng pasyente, agad siyang bumulalas. "Gaano karaming dugo ang nawala sa kanya? Doblehin niyo ang kukunin dito at ang sobra ay idilig sa lupa." Tiningnan ako ng pangunahing doktor ng may pagkaawa at balak pa sanang magsalita. Labis akong nasaktan kaya hindi ako makahinga. Halos nakagat ko na ang aking labi. Ayokong madamay ang ibang tao. Kaya sa huli, nagsalita ako. "Sige, kumuha kayo." Ang malaking hiringgilya ay bumaon sa aking ugat. Nanginginig ako ng walang kontrol. Bawat tubo ng dugo na kinukuha ay nagpapalamig sa aking katawan. Unti-unting lumabo ang aking paningin. Hindi ko alam kung gaano karaming dugo ang kinuha. Sa wakas, ay nawalan ako ng malay. Nang magising ako kinabukasang hapon, 3 oras na lang bago lumipat ang aming eroplano. Pilit akong bumangon, inayos ang aking mga gamit at naghanda para umuwi. Hindi ko inakala na bihirang lalabas si Caleb sa pinto ng aking silid. May hawak siyang kahon ng osmanthus cake. Dati, sa tuwing nagkakasakit ako o hindi maganda ang pakiamdam, kahit umuulan o may bagyo, tatakbuhin niya ang lahat ng lugar para bilhin ito para suyuin ako. Ang kanyang malamig na boses ang nagbalik sa akin sa kasalukuyan. Mula ngayon, tuwing weekend, sayo ako. At ang ibang araw ay para kay Stella. Nakatayo ako ng walang imik. Ngayon ay Miyerkules. Kailangan mong bumalik sa kanya. Matapos sabihin iyon, isinuksok niya ang kahon ng cake sa aking kamay. "Ito ang kabayaran para sa iyo. Tandaan, huwag mo kaming gambalain." Lumakad siya papunta sa pinto, huminto, at idinagdag, "Babalik ako sa weekend." Tiningnan ko ang kanyang likod. Kalmado kong sinabi, "Sige, paalam." Nakatawa talaga. Akala niya hihintayin ko siya. Sumimangot si Caleb, tila nagulat sa aking reaksyon. Gulat sa huli ay hindi na nagsalita pa. Tumalikod at umalis. Pagkaalis niya, nakatanggap ako ng mensahe. Tapos na ang proseso ng pagpapawalang bisa ng household registration. Agad kong itinapon ang kahon ng osmanthus cake sa basurahan. Hindi pinansin ang pagpigil ng nurse, ako mismo ang nagtanggal ng intravenous drip at nag-asikaso ng aking pag-alis sa ospital. Binitmit ko ang aking matagal nang inihandang bagahe, hindi lumingon at nagmadali papunta sa airport. Sa check-in counter, naghihintay ang aking mga magulo. Hubitbi si Nanay Celia at mahigpit akong yakap. "Anak, tapos na ang lahat ng pagdurusa." Humikbi rin ako at tumango. Malapit ng oras ng paglipad, kinuha ko ang aking telepono, inalis ang SIM card at itinapon sa basurahan. Kasama ring itinapon ang singsing sa kasal na itinuring kong buhay ko. Bago lumipad ang eroplano, huling tiningnan ko ang syudad na ito. Paalam, Caleb. Sa 8 taong lumipas, ibinigay ko na ang lahat sa'yo. Kasabay nito, si Caleb ay kasama si Stella. Yakap-yakap siya habang nanonood ng pelikula. Hindi niya maintindihan kung bakit biglang nakaramdam siya ng kakaibang pagkabalisa. Isang pakiramdam ng kawalan na parang may napakahalagang bagay na nawala ng tuluyan. Napansin ni Stella na malalim ang kanyang iniisip. Tumingala siya at nagtanong, "Anong problema mo?" "Wala, ilusyon lang siguro." Umiling si Caleb, ngumiti at mas mahigpit siyang niyakap. Sa loob ng 3 magkasunod na araw,
Magkadikit silang dalawa. Ngunit mula sa paunang kasiyahan, unti-unting nakaramdam si Caleb ng pagkabagot at kawalan ng gana. Naubos na ni Stella ang lahat ng bago at kakaibang trick. Ngunit hindi pa rin makapag-focus si Caleb. Hindi dahil nagsawa na siya sa mga laro, kundi dahil nagsisimula na siyang magsawa sa mismong babae. Ang patuloy na pakikisama sa iisang tao ay talagang nakakabagot. Higit sa lahat, matagal nang hindi nagte-text si Elena. Gaya gusto niya, sa mga araw na wala siya, hindi talaga ito nanggugulo. Malinaw na ito ang gusto niya noon. Ngunit ngayon, nakakaramdam siya ng kawalan sa kanyang puso. Tiningnan ni Caleb ang kanyang telepono sa chatbox kasama si Elena. Hindi niya alam kung kailan, ngunit ang kanilang pag-uusap ay mula sa pagiging malapit ay naging malami at kaunti na lang ang mensahe. Ang pinakahuling mensahe ay mula pa ilang araw na ang nakalipas. Sa araw ng auction, sumimangot siya at isang walang bahilang galit ang sumiklap sa kanyang puso. Hindi niya ako gustong abalahin kaya wala talaga siyang ginagawa. Naalala pa ba niya na siya ang aking asawa? Patuloy na binuksan ni Caleb ang profile picture ni Elena. Umaasang makakita ng mensahe mula sa kanya, ngunit wala pa rin. Nag-alinlangan siya, hindi alam kung tatawagan niya ba ito. Hindi pa siya nakakapag-isip nang biglang takpan ni Stella ang kanyang mga mata. Hulaan mo kung anong surprise ang inihanda ko para sa'yo. Nagulat si Caleb sa biglaang galaw at aksidenteng nahawakan ang screen ng telepono, kaya natapik ang dial button. Paumanghin, ang numerong inyong tinawagan ay kasalukuyang wala. Ang malamig na boses ng makina ay umalingaw-ngaw sa kanilang dalawa. Pareho silang nagulat. Ano yan? Mamaya na natin pag-usapan. Padabog na itinulak ni Caleb si Stella. Ang kanyang mukha ay hindi makapaniwala. At agad niyang tinawagan muli si Elena. Ngunit ang boses pa rin na iyon, ang parehong pangungusap. Bakit ganon? Wala siyang maisip. Hindi niya maintindihan kung ano ang nangyari. Nakita ni Stella ang pangalan ng tinatawagan. Nagkunwari siyang nagpayo. Caleb, baka busy lang si Elena. O nagtatampo lang siya sa'yo dahil nagsiselos sa'kin, kaya sinadya niyang ipawalang bisa ang numero. Gusto niya lang na mag-alala ka at hanapin mo siya. Asawa mo pa rin naman siya. Saan pa ba siya pupunta? Ano pa ba ang maaaring mangyari? Siguro ngayon ay nasa bahay na siya at naghihintay na suyuin mo. Yumuko si Caleb, nag-iisip. Makatuwiran din ang sinabi ni Stella. Siguro nga ganito. Sinasadya ni Elena na gawin ito para pilitin siyang mag-alala. Mahigpit siyang sumimangot. Puno ng pagkabagot at pagkadismaya ang kanyang puso. Hanggang kailan pa ba niya gustong magpakalat? Ano ang nakakatuwa sa larong ito? Hindi siya kasing unawa ni Stella. Stella, hindi ko na siya papansinin. Tingnan natin kung hanggang kailan siya makakatiis. Ngunit wala pang isang minuto, kinuha niya ang kanyang jacket, inayos ang sarili sa salamin at malamig na nagsabi, "May emergency sa kumpanya, kailangan kong asikasuhin muna. Magpahinga ka na mabuti." Matapos sabihin iyon, hindi niya tiningnan si Stella, lumabas at nagmaneho palayo. Galit na galit si Stella, ilang beses niyang sinuntok ang unan. "Kainis? Elena, talagang may pakana ka. Hinding-hindi ko hahayaan na agawin mo siya." Ngunit hindi sa kumpanya pumunta si Caleb, kundi nagmaneho siya ng mabilis pabalik sa mansyon. Ngunit lumubog na ang araw. Ang buong syudad ay nagniningning sa mga ilaw, samantalang ang mansyon sa paanan ng bundok ay madilim na parang walang nakatira. Sa isang iglap, halos inakala niyang may ilusyon siya. Maraming beses niyang kinumpirma bago siya naniwala na wala talaga ni isang ilaw sa mansyon na parang matagal na itong iniwan. Isang hindi maipaliwanag na takot ang bumalot sa kanyang puso. Mabilis ang tibok ng kanyang dibdib. "Elena, anong laro ang nilalaro mo? Ang malambot na pamamaraan na ito ay walang bisa sa akin." Puspusang binuksan ni Caleb ang pinto, binuksan ang mga ilaw at sumimangot habang hinahanap siya sa buong mansyon. Ngunit ang buong bahay ay walang laman. Napakatahimik na naririnig ang sariling eko. Sa coffee table ay mayroong manipis na patong ng alikabok. Ang mga bulaklak sa florera ay matagal ng lanta. Ang tanging metira ay ang tuyot na tangkay. Malinaw na walang nakatira dito sa loob ng ilang araw. Isang pakiramdam ng kawalan at pagkawala ang bumalot sa kanyang puso. Mahigpit niyang kinagat ang kanyang mga labi. Pilit na pinipigilan ang sarili na manatiling kalmado. Hindi maaaring makipag-divorce sa akin si Elena. May karapatan ako, may kapangyarihan ako. Hindi siya makakatakas. Sinubukan ni Caleb na manatiling kalmado at binawi ang kanyang pamilyar na tono.
Elena, huwag ka nang magulo. Kung lalabas ka ngayon, sasamahan kita ng ilang araw pa. Sinabi ko na, kami ni Stella ay panandalian lang at ngayon nagsisimula na rin akong magsawa. Ikaw ang pinakamamahal ko at ikaw ang hindi mapapalitan. Bigyan mo ako ng kaunting panahon at babalik din ako sa pamilya. Kung magpapatuloy pa ito, wala nang kabuluhan. Hindi ka ba natatakot na tuluyan akong makipag-divorce sa iyo? Gaano man karami ang sinabi niya, ang taming sumagot ay ang lubos na katahimikan. Wala ni isang silid sa mansyon ang may bakas ni Elena. Pati ang ilang gamit niya ay nawala na. Talaga ngang umalis na siya. Nang sa wakas ay mapagtanto niya ito, mahigpit na nakakuyom ang manipis na labi ni Caleb at ang buong katawan niya ay parang puno ng presyon, handang sumabog. Hindi lang ang mga gamit ni Elena ang nawala, kundi pati na rin ang lahat ng patunay ng pagmamahalan at mga alaala sa pagitan nila ay tuluyang naglaho. Sa likod bahay, ang malawak na tanim ng violet na itinanim niya para sa kanya ay wala na rin. Tanging ilang lanta na talulot na lang ang natira. Sa sandaling ito, doon lang tuluyang kinabahan si Caleb. Ilang beses na niyang sinaktan si Elena dati, ngunit hindi pa siya umalis ng ganito. Isang lambing lang niya ay lumambot na ito at pinatawad siya. Ngunit ngayon, pati lang hardin ng violet na personal niyang itinanim, na konektado sa 8 taong pagmamahalan nila, ay itinapon na niya. Ang puso ni Caleb ay parang nahulog sa kailaliman. Lumubog sa kadiliman ng kawalan ng pag-asa. Nanginginig niyang tinawagan ang numero ni Elena. Walang sorpresa, pamilyar pa rin ang boses. Ang numerong inyong tinatawagan ay kasalukuyang wala. Elena, saan ka na ba talaga nagpunta? Nagpadala siya ng unang mensahe pagkatapos ng ilang araw na katahimikan. Ngulit sa susunod na segundo, isang matingkad na pulang tandang padamdam ang sumulpot sa harap ng kanyang mga mata. Napakasakit. Hindi niya inakala na darating ang araw na tuluyang putulin ni Elena ang komunikasyon sa kanya. Isang masamang kutob ang bumalot sa kanyang puso at nagmadali siyang tinawagan ng mga magulang ni Elena. Paumanhin, ang numerong inyong tinatawagan ay kasalukuyang wala. Ang malamig na boses ng makina ay umulit na parang nangungutya sa kanyang kamangmangan. Burado na rin ng mga magulang ni Elena ang lahat ng koneksyon sa kanya. Ang buong pamilya ay parang determinado, gustong tuluyang putulin ang koneksyon sa kanya. Ngunit, hindi niya ito papayagan. Hindi pa siya pumirma sa divorce papers. Kahit tumakas pa sila hanggang sa dulo ng mundo, ibabalik niya silang lahat sa kanyang tabi. Dumilim ang mukha ni Caleb. Agad niyang tinawagan ang kanyang sekretaryo. Bumulalas. Hanapin mo agad ang kinaroroonan ng buong pamilya ni Elena. Mula nang nangyari ang kidnapping noon, saan sila nagpunta? Kailangan ninyong imbestigahan ang bawat detalye. Gusto ni Elena na iiwan ako. Imposible iyon. Nagising ang sekretaryo sa hating gabi, tinilit pigilan ng antok at nagmamadaling sumagot. Opo, ipapaimbestiga ko po agad. Matapos ibaba ang telepono, hindi pa rin kumalma ang puso ni Caleb. Bumalik siya sa mansyon, tiningnan ng walang laman na bahay at isang pakiramdam ng kalungkutan ang bumalot sa kanyang puso. Parang may humugot ng isang piraso mula sa kanyang puso. Walang laman, masakit at dumudugo. Dahan-dahang nakaramdam ng pagsisisi si Caleb. Kung hindi niya noon hinabol ang panandali ang kasiyahan, kung hindi siya naghanap ng ibang babae, siguro hindi sana humantong sa ganito ang lahat. Ngunit sa kanyang bilog ng mga kakilala, sino ba sa mga lalaki ang hindi ganoon? Isang asawa sa bahay, isa sa labas, at mayroon pang mas marami sa labas na mas malala pa sa kanya. Si Stella ay malambing at maunawain. Bakit hindi maintindihan at matanggap ni Elena? Naguguluhan si Caleb. Puno ng pag-aalinlangan ang kanyang puso. Buong magdamag siyang hindi nakatulog. Isang hindi maipaliwanag na pagkabagabag at pagkabagot ang bumalot sa kanya. Patuloy na hinihikayat siyang magmadali. Mas mabilis pa. Kailangan niyang mahanap agad si Elena. Kung hindi ay pagsisisihan niya ito habang buhay. Matagal bago nagkaroon ng resulta ang mga inutusan para imbestigahan. Dala ng sekretaryo ang isang folder ng dokumento at isang USB inilagay sa harap ni Caleb. Sir Caleb, nahanap na po, Ginang Elena. Dinala niya po ang kasunduan sa diborsyo na pinirmahan ninyo noong ikasal kayo sa isang abogado.
Ngayon, legal na po itong kinumpirma at epektibo na ang diborsyo. Bukod pa rito, siya at ang kanyang mga magulang ay nagpa-cancel na ng household registration at umalis na po rito. Ang alam lang po namin ay bumili sila ng tiket ng eroplano papuntang Bansaasi at pagkatapos ay tuluyan na po silang nawala ng bakas. Unti-unting humina ang boses ng sekretaryo. Halos nakayuko na ang ulo sa lupa, hindi naglakas loob na tumingin sa nakamamatay na tingin ni Caleb. Pagkatapos ng mga salitang iyon, ang buong silid ay bumalot sa nakakatakot na katahimikan. Sa sandaling iyon, biglang naalala ni Caleb ang kasal nila noon. Para mapanatag ang mga magulang ni Elena, lihim niyang pinirmahan ang isang kasunduang diborsyo nang hindi nalalaman ni Elena. Inakala niyang hindi gagamitin ang kasunduan na iyon, kaya tuluyan niya itong nakalimutan. Hindi niya inakala na darating ang araw na gagamitin nga ito ni Elena para iiwan siya. Walang ekspresyon ng mukha ni Caleb, ngulit ang kanyang kamay na may hawak ng folder ay mahigpit na nakakuyom hanggang sa maging gusot ang mga papel. Sa kanyang malalim na mga mata ay umalingaw ang galit na parang apoy na malapit ng sumiklab. Pilit niyang pinigilan ng kanyang emosyon, halos sinasaktan ng sarili habang binubuklat ang bawat pahina ng dokumento. Malinaw na naitala ng teksto at mga larawan ang bawat ginawa ni Elena sa panahong ito. Talaga nga niyang desididong iwanan siya, ngunit hindi ito matanggap. Kahit hanapin pa sa dulo ng mundo, kailangan kong makita si Elena at ibalik siya sa akin. Galit na galit siya, malakas ang paghinga, itinapon ang folder sa mesa. Naguguluhan at hindi maintindihan ang sekretaryo. Sir Caleb, hindi na po kayo nagmamahal kay Elena noon. Hindi po ba't magandang bagay ang divorsyo? Bakit po kayo ganyan katigas ang ulo? Hindi po matanggap ni Elena si Stella at lalong hindi po matatanggap ang pagkakaroon ninyo ng ibang babae. Kahit ilidin ninyo po siyang manatili, ay mas masasaktan lang po kayong dalawa. Bukod pa rito, si Stella ay hindi po talaga kasing lambing ng akala ninyo. Ang USB po ay naglalaman ng mga ebidensya na inimbestigahan namin. Nagpapatunay na sinadya ni Stella na saktan si Elena. Baka gusto ninyong tingnan? Nang marinig yon, agad na dumilim ang mukha ni Caleb. Nag-alinlangan pa lang siya na buksan ng USB nang biglang sumugod si Stella. Caleb, sinugo na naman ba ni Elena ang mga tao para sirain ako? Galit na galit siya sa akin. Mukhang hindi na talaga niya ako hahayaang manatili sa tabi mo. Gusto ko sanang makasama ka habang buhay, ngunit pinipilit niya akong umalis. Siguro mas mabuti na lang kung lumayo ako sa iyo. Humikpi siya tulad ng dati, tinakpan ang mukha ng kanyang mga kamay, umiyak at nagkunwaring tatakbo palabas. Ngunit pagkatapos ng ilang hakbang, hindi pa rin siya hinabol ng sinuman. Ang mga tricks niya dati ay laging epektibo, ngunit ngayon ay wala itong epekto. Lumingon si Stella ng ilang beses. Sinadya niyang bagalan ng kanyang hakbang. Kahit dumating na ang elevator sa palapag na ito, ay wala pa ring dumating. Ang kanyang naiinis na ekspresyon na inanigas, sandali siyang nag-alinlangan kung dapat pa ba siyang umalis. Kasabay nito, sa opisina, isinaksak ni Caleb ang USB sa computer. Ang kanyang muka ay matigas, mabilis na binuksan ang mga video sa loob. Maraming surveillance footage ang pinagsama-sama, muling nagpakita ng lahat ng ginawa ni Elena sa panahong ito. Hindi niya kailanman sinasadya na saktan si Stella. Sa halip, sa bawat pagkakataon, si Stella ang sinadya na manggulo at magdulot ng pinsala. Maitim ang mukha ni Caleb at unti-unting lumitaw ang nakamatay na tingin sa kanyang mga mata. Dalhin niya sa akin si Stella, bumulala siya. Ang kanyang mahabang mga daliri ay mahigpit na nakakuyom, gumawa ng nakakabinging tunog, malinaw na galit siya. Nagmamadaling tumakbo ang sekretaryo para harangan si Stella. Nakita niyang nakatayo pa rin ito sa harap ng elevator at nang makita siya ay agad na lumiwanag ang mga mata nito na labis na kinamuhian ng sekretaryo. Ayaw niya talaga sa mga babaeng tulad ni Stella at dati ay hindi niya maintindihan kung bakit nagkagusto sa kanya ang CEO. Ngayon ay lalo pa siyang naguluhan. Sa kanyang paningin, si Elena ay mas mahusay kay Stella ng daang-daang beses sa lahat ng aspeto. Sayong lang at hindi nakita ng CEO ang halaga niya. Siguro kapag nakakuha na ang isang lalaki ng isang bagay ay nagsasawa na siya. Hindi na rin siya makapagbigay ng komento. Nang makita ang paglapit ng sekretaryo, hindi napigilan ni Stella ang ngumiti. Ngunit pilit pa ring pinatulo ang ilang luha. Si Caleb bang nagpasundo sa akin? Ayoko na siyang balikan. Sabihin mo sa kanya, ayoko nang maging kanaryo. Huminga siya ng mahina.
nagtampo at nagkukunwaring aalis. Ngulit pinigilan siya ng sekretaryo ng may malamig na mukha. Paumanhin, binibining Stella. Gusto po kayong makausap ni Sir Caleb. Hindi po kayo maaring umalis. Matapos sabihin iyon, pinilit niya itong hilahin pabalik sa opisina sa isang paraan na hindi maaaring tanggihan. Naramdaman ni Stella na may kakaiba. Isang malabong pakiramdam ng pagkabalisa ang bumalot sa kanyang puso, ngunit hindi niya maintindihan kung bakit. Bumagsak. Malakas na sumara ang pinto ng opisina at nakakandado. Dumiretso si Caleb, mahigpit na hinawakan ng leeg ni Stella. Puno ng galit ang kanyang boses. Saan ka kumuha ng lakas ng loob para saktan at apihin si Elena ng ganyan? Dahil ba labis kitang pinabayaan noon? Hindi po si Elena. Namula ang mukha ni Stella. Patuloy niyang itinutulak ang kanyang braso, naglalabas ng putol-putol na tunog. Unti-unting nawawala ng hangin ang kanyang baga at dumitilim din ang kanyang paningin. Sa sandaling malapit na siyang masakal, binitawan siya ni Caleb. Malakas niya itong itinulak sa sahig. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit at pagkamuhi. Nakahinga na muli. Naghahabol si Stella ng malalaking hininga at hindi mapigilan ang pagtulo ng kanyang mga luha. Ngulit hindi na ito nagdulot ng awa kay Caleb. Hindi niya alam kung ano na ang nalalaman ni Caleb at nagkunwari pa rin siyang kaawa-awa. Hinawakan niya ang binti ni Caleb. Namumula ang kanyang mga mata, nanginginig ang kanyang payat na katawan, at mukhang napakaawa. Nautal siyang nagsalita. Caleb, Ginoong Ledesma, wala po talaga akong ginawa. Puro po itong misunderstanding. Maaari ko pong ipaliwanag. Nagsiselos po ba si Ginang Elena? Hihingi po ako ng tawad sa kanya. Huwag po kayong ganyan sa akin. Natatakot po ako. Malamig siyang tiningnan ni Caleb at hindi maiwasang pagtawanan ng kanyang sarili. Kung gayon, noon ay nagpababa-baba pala siya sa isang babaeng tulad nito. Nakakatawa talaga. Malamig ang kanyang mukha na parang yelo. Sinipa niya ito palayo. Umalis ka. Huwag mo akong hawakan. Nandidiri ako sa'yo. Sekretaryo Marco, kung paano sinaktan noon ni Stella si Elena, bayaran niya ito ng 10 beses. Sa sumunod na 5 buwan, patuloy na hinanap ni Caleb ang kinaroroonan ni Elena. Nang marinig niyang nagpakita ito sa bansa C, agad siyang lumipad doon. Sa totoo lang, hindi rin siya sigurado. Hindi niya alam kung saan talaga pupunta si Elena. Dati, aksidente niyang nabanggit ang mga lugar na gusto niyang puntahan at pinuntahan na niya ang lahat na iyon, ngulit wala pa rin si Elena. Ang kaba at pagkasabig sa puso ni Caleb ay unti-unting humupa. Sa huli ay naging bula. 1 araw, 5 araw, kalahating buwan, hindi na niya matandaan kung gaano na siya katagal naghahanap at kapansin-pansin ang kanyang pagpapayat. Dahil madalas siyang lumabas, medyo umitim din ang kanyang balat, ngunit ang maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata ay hindi maitago. Ang mga ugat sa kanyang mga mata ay parang saput ng gagamba. Hanggat hindi nagpapakita si Elena, hindi siya makatulog ng maayos. Ang pagdurusa at sakit sa kanyang puso ay daang-daang beses na mas masakit kaysa sa pisikal na sugat. Kung sa sandaling ito ay magpakita siya sa harap niya, kahit pahirapan pa siya hanggang sa mapuno ng sugat ang kanyang katawan, mas madali pa kaysa sa walang katapusang paghihirap na ito. Kung gayon, ang paghihintay sa isang tao nang hindi alam kung kailan babalik, ay ganoon pala kasakit. Talagang nagsisisi na si Caleb. Kung maaari lang siyang bumalik, mas gugustuhin niyang saksakin ang sarili niya sa maling desisyon na ginawa niya noon. Sa hambaying halos mawala na siya ng pag-asa, biglang nagpadala ng mensahe si Sekretaryo Marco. Sir Caleb, nahanap na po si Ginang Elena. Kasama po niya ang kanyang mga magulang sa isang restaurant. Ito po ang lokasyon. Bilisan niyo po. Nang makita ang lokasyon at ang side profile picture ni Elena, halos hindi mapigilan ni Caleb ang kanyang mga luha. Huminga siya ng malalim. Pilit na pinapakalma ang sarili. Hindi na nag-abala pang mag-ayos. Agad siyang nagmaneo patungo sa restaurant ng mabilis. Elena? Nang itulak niya ang pinto ng pribadong silid at malinaw na makita ang lahat ng nasa loob, tuluyang nagulat si Caleb. Leo, bakit ka nandito? Parang maraming ugat sa kanyang utak ang nabunot. Gulat siyang nagtanong. Kalmado si Leo, medyo nakangiti. Ako ang boyfriend ni Elena. Kung hindi ako ang maaring narito, sino ang pwede? Ang mga salitang iyon ay parang kidlat sa tenga. Sumabog ang ulo ni Caleb. Nabingi ang kanyang mga tenga.
at tila nawala ang lahat ng tunog sa labas. Paulit-ulit na umalingaw sa kanyang utak ang mga salitang iyon na parang gustong baliwin siya. Paano nangyari? Elena, bakit siya naging boyfriend mo agad? Ipaliwanag mo sa akin. Namula ang mga mata ni Caleb, napakahina at nanginginig din ang kanyang boses. Kalmado namang si Elena. Habang kumakain ay mahina niyang sinabi. Hindi naman agad-agad. Kalahating taon na rin mula nang mag-divorce tayo. Matagal na niya akong nililigawan. Gusto kong subukan. Single naman ako. Anong masama doon? Nawalan ng imik si Caleb. Nagkagat-labi ng ilang beses, ngulit walang lumabas na salita. Kalahating taon na pala. Pilit siyang lumunok. Hindi maganda ito. Ayokong makita kang kasama ng ibang tao. Akin ka. Mahal kita. Ikaw lang ang mahal ko. Malamig na tumawa si Elena. Tila labis na nakakatawa. Lagi mong sinasabing mahal mo ako, ngunit ganyan ang paraan ng pagmamahal mo. Sakta ng tao? Kung iyon ang pag-ibig, mas gugustuhin kung wala. Wala nang ni isang bakas ng pagmamahal sa kanyang mga mata. Tanging lamig na lang ang natira. Ang puso ni Caleb ay parang hinihiwa sa maliliit na piraso. Tinitigan niya ang kamay ni Elena na mahigpit na nakahawat sa kamay ni Leo. Ang kanyang mga mata ay parang sasabog. Walang pakialam si Caleb, mahigpit niyang iniyakap si Elena. Tulad ng dati, ginamit ang pagmamay-ari para yakapin siya at balak sanang bigyan siya ng baliw na halik. Sapak! Isang malakas na sampal ang umalingaw-ngaw. Binigyan ni Elena si Caleb ng malakas na sampal na nagpalihis sa kanyang muka. Caleb, nag-divorce na tayo. Hindi na kita mahal. Ang tinatawag mong konsepto ng pag-ibig, hindi ko matatanggap. Hindi mo ako mahal. Sarili mo lang ang mahal mo. Huwag ka nang magkunwari na nagmamahal para lang lukohin ang sarili mo. Malamig niya itong itinulak palayo ng buong lakas. Agad ding lumapit si Leo para protektahan siya. Malamig ang kanyang boses. Caleb, ngayon si Elena ay girlfriend ko. Kung mangahas kang saktan siya, hinding-hindi ko ito palalampasin. Ang pamilya Chua ay hindi madaling apihin. Bukod pa rito, mas malakas ang impluensya ng pamilya Chua sa ibang bansa kaysa sa pamilya Ledesma. Mas mabuting pag-isipan mo ng mabuti. Hindi lang iyon. Lumapit din ang mga magulang ni Elena para harangan ng kanilang anak. Masamang tiningnan si Caleb. Ang kanilang mga mata ay puno ng galit. Caleb, kahit hindi kami kasing yaman at kasing kapangyarihan ng pamilya Ledesma, kahit kailangan naming ipagsapalaran ng aming buhay, kahit mamatay pa kami, hinding-hindi namin hahayaang dalhin mo si Elena. Hindi kayo magkatugma ni Elena. Mas mabuting bumalik ka na lang sa pagiging spoiled rich kid. Huwag mo na siyang guluhin. Umalis ka. Kung mangahas ka pang bumalik, sa bawat pagkakataon na magkita tayo, sasaktan ka namin. Matapos sabihin iyon, hindi pinansin ng mga magulang ni Elena ang kanilang dignidad. Kinuha ang mga plato at mangkok sa tabi at inihagis sa kanya. Hindi umiwas si Caleb. Hinayaan niyang tamaan siya ng mga plato, ngulit hindi niya pa rin napigilan ng magtanong. Kung gayon, si Leo, mayaman din siya tulad ko. Hindi ba kayo natatakot na darating ang araw na magiging tulad ko rin siya? Hindi pa man nakakapagsalita si Elena o ang kanyang mga magulang, humakbang si Leo. Kalmado siyang nagsabi. Kung magiging tulad ako niya o hindi, ipapatunay ng panahon ng lahat. Ngunit sigurado akong hindi na hindi darating ang araw na yun. Mula nang makilala ko si Elena, pinirmahan ko sa kanya ang isang kasunduan. Kung isang araw ay ipagkanulo ko siya, ang lahat ng ari-arian na nakapangalan sa akin ay ililipat sa kanya. Kahit pagkatapos maghiwalay, ang lahat ng kita ko sa hinaharap ay ibabahagi ko sa kanya. Basta't may sapat siyang pera, magkakaroon siya ng karapatang labanan ako. Kung magkamali ako, direkta niya akong mapaparusahan. Hindi na kailangan pang magtiis. Mahal na mahal ko siya. Kung isang araw ay hindi na niya ako mahal, kung ang kanyang puso ay nagnanais ng kalayaan, hindi na niya kailangan pang manatili dahil sa akin. Ang mga salitang iyon ang nagpatulala kay Caleb. Maging si Elena ay sandaling nagulat. Walang sino man ang nag-akala na magagawa ni Leo ng ganito. Maging si Elena ay hindi inakala na seryoso pala ang kanyang mga salita ng pagmamahal sa kanya. Sa simula, inakala lang niyang kaibigan siya ni Caleb. Marahil ay inuutos ni Caleb para subukan siya.
at pagkatapos ay gagamitin at iiwan siya tulad ng dati para maghigante. Ngunit nang makipag-ugnayan sila, nalaman niyang hindi pala ganun si Leo. Malamig ang kanyang pagkatao, na parang may sariling mundo na walang sino man ang makakapasok. Ngunit kapag kaharap niya, lalo siyang nagiging aktibo. Kalaunan ay tinanong ni Elena si Leo, "Bakit ka napakabuti sa akin? Hindi ito akma sa iyong pagkatao." Napatawa lang siya ng mapait at sumagot, "Dahil ayoko nang palampasin ang pagkakataon. Napalampas na kita noon. Kung papalamasin ko pa rin ngayon, siguro sa buhay na ito ay hindi na tayo magkikita." Gusto kong pahalagahan ang bawat pagkakataon na kasama ka, sa tabi mo, at hinding-hindi na muling aalis. Nang marinig ang mga salitang iyon, nagulat si Elena. Sa kanyang alaala, wala siyang anumang pagkakakilala kay Leo. Isinalaysay ni Leo na nakilala niya siya noong kolehiyo at agad siyang nahulog sa kanyang pag-ibig sa unang tingin. Maraming beses silang nagkrusang landas at nagkatinginan pa nga, ngulit hindi kailanman tumigil ang tingin ni Elena sa kanya. Hanggang sa unang araw na nakilala niya si Caleb, naghanda siya ng isang grandiosong pag-amin ng pag-ibig. Ngulit nasira ito ng malakas na ulan. May hawak siyang payong at balak siyang salubungin. Ngulit huli na siya ng isang hakbang. Naunahan na siya ni Caleb. Mula noon, tila ang bawat pagkakataon na nagkikita sila ay may nakakainis na twist. Lagi siyang huli ng isang hakbang, hindi nakakarating sa harap niya. Sa wakas ay nagkaroon siya ng pagkakataon na kausapin siya. Ngunit ang mga mata ni Elena ay ganap nang nakatuon kay Caleb. Kalaunan ay 99 beses nang nag-confess si Caleb. Kahit hindi pa siya tumango, alam ni Leo na nahulog na ang loob niya. Kulang lang ng kaunting tapang. Kaya pinili niyang bumitaw at lihim na mahalin siya mula sa malayo, sa lugar na hindi niya makita. Ang pag-ibig na iyon ay hindi masabi sa salita at hindi rin ilalandad sa liwanag. Kaya, lagi niyang sinasabi na hindi siya interesado sa romansa. Nakatuon lang sa agham at karera. Iniaalay ang sarili sa kanyang mga ideya. Wala namang kulang sa mga tagapagmana ang kanilang pamilya. Ang pamilya Chua lang ay mayroong maraming anak. Bukod kay Leo, mayroon pang kambal na lalaki at babae. Kaya walang sino man ang nagmamadali sa kanya tungkol sa pagpapakasal. Matapos nang malaman ang lahat ng iyon, matagal na nakatulala si Elena bago niya biglang naalala na sa kanyang alikabok na alaala, meron ngang bakas ni Leo. Pero noon, inakala lang niyang kaibigan ito ni Caleb, kaya hindi niya pinansin. Hanggang ngayon, nang marinig niya ang mga pag-amin ni Leo, sa kanyang puso ay nakaramdam siya ng pagkaantig at kaunting pagkalito. Karapat-dapat ba talaga siya sa ganoong lalim ng pagmamahal? Hindi pa niya ito mahal ng ganoon kalalim. Ang pagmamahal niya kay Caleb ay halos umubos ng lahat ng kanyang emosyon at naging dahilan pa nga para matakot siya, mabigat ang pakiramdam at kulang sa tiwala. Labis siyang natatakot na kung muli siyang magbibigay ng buong puso ay masaktan na naman siya ni Leo. Hindi na niya kayang tiisin ang isa pang 8 taon. Napansin ni Leo ang hina sa kanyang puso. Kusa siyang humawak sa kanyang kamay. Ang kanilang mga daliri ay magkahawak. Ang init mula sa kanyang palad ay lumipat at unti-unting pinainit ang puso ni Elena. Narinig niya lang siyang malambing nagsabi, "Huwag kang matakot. Hindi lahat ng pag-ibig ay kailangang magtapos sa isang perpektong pagtatapos. Kung hindi mo na mahal, maghiwalay na lang. Walang imposibleng mangyari. Bukod pa rito, napakabuti mo. Karapat-dapat kang mahalin. Ang pagmamahal ko sa iyo ay kusang loob. Karapat-dapat kang magkaroon ng lahat ng pinakamagagandang bagay sa mundong ito." Ang kanyang mga mata ay laging malambing, mainit na parang araw ng tagsibol, kayang tunawin ng lahat ng yelo. Tahimik si Elena, ngunit sa kanyang mga mata ay mayroon ng kaunting pagbabago. Ang mga basag na plato ay tumama sa mukha ni Caleb, nagdulot ng mahabang hiwa at dumugo. Ngunit parang hindi siya nasasaktan. Tahimik siyang nakatayo doon. Ang kanyang mga mata ay nakatitig lang kay Elena. "Sorry, Elena, mahal na mahal kita. Ang tungkol kay Stella noon, maipapaliwanag ko ang lahat. Nagkamali ako, naloko ako niya. Binigyan ko na siya ng leksyon, pakiusap, huwag kayong ganyan kamanhid, pwede ba? Bigyan niyo pa ako ng isang pagkakataon. Nangangako akong hinding-hindi ko nasasaktan si Elena. Kung lumabag ako, aalis ako ng walang dala. Hindi. Ngayon, maari kong ilipat ang lahat ng ari-arian na nakapangalan sa kanya.
Nagmamakaawa si Caleb, nakayuko ang kanyang ulo, at pinulot pa nga ang isang piraso ng basag na plato at inilagay sa kanyang leeg. Pilit pa niyang hinawakan ang kamay ni Elena, pinipilit itong hawakan ng kanyang buhay. Ngumiti siya ng baliw, ang kanyang puso ay puno ng kapaitan. Elena, kung kinamumuhian mo ako, patayin mo na lang ako. Basta't huwag mo lang akong iwanan. Hindi ko talaga kayang harapin ang kinabukasan na wala ka. Mawala man ang lahat sa akin, ngunit hindi kita kayang mawala. Gusto mong parusahan ako sa anumang paraan? Ilagay ako sa freezer o ikulong ako? Saktan mo ako? Murahin mo ako? Tatanggapin ko lahat. Pakiusap lang, huwag mo akong iwanan. Nang marinig ang mga salitang iyon, nakaramdam lang si Elena ng pamamanhid sa kanyang ulo. Galit niyang binawi ang kanyang kamay, hindi pinansin ang kanyang dumudugong leeg at sinampal pa siya ulit. Ang kapal. Hindi maganda. Ni Katiting. Ayoko nang makita ka. Kinamumuhian kita. Caleb, kung ayaw mong kamuhian kita habang buhay, umalis ka sa buhay ko. Matapos sabihin iyon, masama niyang tiningnan si Caleb sa huling pagkakataon. Walang pakialam sa kung gaano kalubha ang kanyang sugat. Agad na hinila ni Elena ang kanyang mga magulang at si Leo palayo. Naunawaan ni Caleb na si Elena ay hindi na kanya. At dahil doon, mag-iisa siya habang buhay. Bumalik siya sa bansa at dinanas niya ng 10 beses ang sakit na idinulot niya kay Elena. Sa bawat taon na dumaan, mabubuhay siya sa pagdurusa na iyon. Mag-iisa hanggang mamatay. Tapos.